Welcome to Barangay Ginebra, Reynaldo Bachman at Justin Brownlee. 1-month suspension nga lamang ba? Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Matapos ngang makuha ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya sa Asian Games, ngayon naman ay nakafocus na sa darating na PBA season ng Commissioner's Cup, mga ka-idol, na tila napakarami ding pagbabago ang nagaganap, hindi pa man nagsisimula ang Commissioner's Cup. Katulad na lamang ng Converge Fiber Xers na sinasabi ngang naubos na ang roster ng Converge Fiber Xers at ilang mga malalakas na player. Tulad na lamang ni Amnesia na nasa Barangay Ginebra at itong si Gironteng na nasa SMB ng mga ka-idol. Halos nga mga ka-idol ay nawala ng ilan sa mga star player ng Converge Fiber Xers na dating ang Alaska Aces. Ngunit sa kabilang banda ay patuloy itong nagpapalakas sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagong player. Gayun din naman at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa former player ng NLEX Road Warriors si Mac Talio, mga ka-idol, kung saan opisyal lang ang nagpirma ng kontrata sa Converge Fiber Xers. Usap-usapan din naman ngayon ang dating SMB star na si Alex Cabagnot kung saan nasa unrestricted free agent na nga, mga ka-idol. Sabi nga na kanyang agent na si Danny Espirito na napakaraming ang PBA team ang interesadong makuha itong si Alex Cabagnot. Na ang tanong na nga lang ngayon, mga ka-idol, saan nga kaya nababagay na team na mapunta itong si Alex Cabagnot? At sa kabilang banda naman ay maraming nanghihinayang na Ginebra fans dito kay Kim Orin, mga ka-idol. Alam naman nating maganda rin ang nilalaro nito, lalong-lalo na nung PBA 3x3. Na masasabi nating nababagay din naman siya sa roster ng Barangay Ginebra, ngunit hindi nga siya nabigyan ng kontrata. Mainit din naman pinag-uusapan itong si Robert Bolick matapos ngang mag-resign sa Fukushima team, mga ka-idol, at magpa-release na nga. Dahil na rin sa buntis ang kanyang asawa at kailangang bigyan ng pansin ito, mga ka-idol. At sinasabi pa na itong si Robert Bolick ay maaaring ang bumalik sa PBA na sinasabi din ng Northport Batang Pier na ito nga'y nakikipag-negotiate na kay Robert Bolick sa kanyang muling pagbabalik. Na ang tanong na nga lang yun, mga ka-idol, muli kayo magbabalik ito si Robert Bolick sa Northport Batang Pier o kaya tuluyan na siyang makuha ng SMC Group. At sa inaabangan namang annual awarding, mga ka-idol, inilabas na nga ang listahan kung saan sa most valuable player nga nandyan itong si Fajardo, Perez, Thompson at Stan Hardinger, na nangunguna pa rin dyan itong si Junmar Fajardo. At nilabas na rin ang mythical selection para sa guard, center at Rookie of the Year, kung saan nanguna nga itong si Ato Ular, mga ka-idol, sa Rookie of the Year. Habang sa guard naman ay pinangunahan ni Amnesia at sa center forward, nangunguna dyan itong si Calvin Abueva. Gayun din naman at nangunguna sa most improved player itong si Maverick Amnesia, mga ka-idol. Ito naman kasama sa award ang all defensive team para sa mga guards at center forward, gayun din naman at sa sportsmanship, mga ka-idol. Na sa pagsisimula ng Commissioner's Cup, tila confident ang Magnolia Hotshots na sila ang makakakuha ng kampyonato. Dahil na rin, mga ka-idol, sa magandang performance na pinakita nila ng PBA on Tour kung saan sila nga ay undefeated. Sabi nga sa ating source, Magnolia Chicken Templados management is so optimistic about the team's chances in the coming 48 PBA season that it wants nothing but a championship following an impressive off-season build-up. Sabi pa sa source, Team Governor Rene Pardo bared at Hotshots' ultimate goal after they went 11-0 during the PBA on Tour off-season games play from May to July. Sabi pa, my instruction to the boys are championship, no less. We will see. Hopefully, I can be correct. Labis ngang hinangari itong si Jeric Amnesia, mga ka-idol, dahil siya nga naging top scorer nung PBA on Tour para sa Magnolia Hotshots. Nasabi nga sa ating source, Amnesia lead the team in scoring during the PBA on Tour with an average of 13.7 points, while Laput, who played behind Ian Sangalang, Rapper Ibis, last season averaged a team high 10 a match during the off-season series. Makakuha kaya muli ng titulo ang Magnolia Hotshots ngayong Commissioner's Cup, lalo pat sinasabing ready na nga sila at target na nila ang championship, mga ka-idol. At sa kabilang banda, mga ka-idol, ay nilinaw nga ni Coach Jolas ng TNT na ready na sila sa Commissioner's Cup kahit wala itong si Mikey Williams. At katulad ng Magnolia Hotshots sa TNT, tila confident din itong si Tyler Tio na magiging mas malakas ang Phoenix Super LPG ngayong Commissioner's Cup dahil na rin sa mga bagong player nila. Habang ginulat naman ang tira firma sa press conference dahil nga sa bagong uniform nila, mga ka-idol, na bukod nga sa bagong roster, tila bago na rin talaga ang uniform ng tira firma at aasahan nga natin na mas magiging malakas ang lineup nila ngayong Commissioner's Cup. At bago pa man magsimula ang Commissioner's Cup, mga ka-idol, ay inabangan din naman ang list of imports ng iba't ibang team. Katulad na lamang ng mga first time PBA imports sa Rain or Shine nga, nandyan ito si Dawan Summer,
Miracle, Suleiman Bremo, Tira Firma, Tomas Hugo de Tay, Magnolia Hotshots, Tyler Bay, NLEX, Thomas Robinson, Phoenix, Jonathan Williams, San Miguel, Tyler Stone, at Northport itong si Vinky ng Australia. Para sa Barangay Ginebra, hindi pa nga malinaw kung itong si Justin Brownlee magpapatuloy as Barangay Ginebra import mga ka-idol. Sa kabilang banda naman mga ka-idol, may good news din para sa mga Ginebra fans dahil itong si Jeremiah Gray patuloy na nagpapagaling sa kanyang injury natamo noong last season. At tiyak, hindi man siya makapaglaro ng Commissioner's Cup pero sa darating na next season ay makakasama na itong si Jeremiah Gray. At dahil nga hindi pa sigurado mga ka-idol kung itong si Justin Brownlee magiging Ginebra import, sinabi ni Coach Sheng Yao na Ginebra not having Justin Brownlee will be an advantage for the rest of the league. Sinabi na rin naman ni Alfrancis Chua na pinaglalaban natin pero ang bola hindi natin hawak. Yes, we're looking for a new import now. Let's see kung ano ang mangyayari. Kung saan tila nagbigay naman ng hint o clue itong si Kinito Henson mga ka-idol na sinasabing magiging import ng Barangay Ginebra yung last name. Ang first initial is also the same as Brownlee. Number 2, naglaro na yan sa PBA. I think that's the most that I can disclose. Pinag-uusapan nga at sinasabing itong si Tony Bishop ang maaaring makuhang import ng Barangay Ginebra. Ngunit tila mas malinaw na sinasabi nga na itong si Justin Brownlee ay nirequest itong kaibigan niyang si Rinaldo Bachman bilang bago or temporary import ng Barangay Ginebra habang siya'y inaayos pa ang kasong kinaharap ngayon. Nabanggit din ni Kinito Henson na maaari nga mabigyan o mapatawan itong si Brownlee ng mahigit 1 buwang suspension na hindi nga makakapaglaro sa PBA. At yan nga ay under evaluation o lilinawin pa rin mga ka-idol. Nadedepende pa rin talaga ang PBA sa ilalabas ng FIBA na suspension para kay Justin Brownlee. At sa kabilang banda rin mga ka-idol, kung kayo ang tatanungin ko, sino nga kaya ang karapat-dapat na maging bagong import o temporary import ng Barangay Ginebra? Si Rinaldo Bachman kaya o itong si Tony Bishop? Kung rin makasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.